Ako po si Agnes, 16 na taong gulang. Maayos akong hinubog ng panahon habang isa-isa nilalabanan ang bawat tensyon sa pagitan ng pagsunod sa mga bagay na gusto ko. At dahil dito, nagbago pa unti-unti ang lahat. Para bang kinain ako ng bawat sigaw at di marinig na pagtili sa aking isipan. Gumising ka na nga dyan? Hindi mo na nga magawang tumulong sa akin dito sa bahay. Puno ba ng katamaran niyang katawan mo? Sobrang natakot ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko kay inay, kay Nina, kay Yana o itatago ko na lang. Natatakot akong husgahan ako ng ibang tao. Pero kailangan kong kumawala sa bawat bangungot na yon at patuloy na simulan ng paulit-ulit na siklo ng aking buhay. Bilisan mo nga, di dapat pinaghihintay ang pagkain. Balita ko, tutulungan ka daw ni Tito Jaime mo sa pag-aaral. Nagpasalamat ka na ba? Napanahan mo na ba yung regalong binigay ko talaga para sa kanya? Kailangan mo magpasalamat sa tiyo mong yon. Kasi kung ako lang, hindi ko mapapangako mapapaaral ka naman. Uy! Kamusta ka naman? Andiyan na ang good girl ng baluarte! Yung brother na ba yan? Hindi mo masipsip sa mga teachers. Siya din ba yung maski, Sir Daniel? Grabe ka naman, Bes! Oo nga, kalma lang! Joke lang! Agnes, pwede ka bang Sige po. naglalaslas ka ba? May problema ka? Alam ba ito ng magulang? Hindi po. Sir, nagmamakaawa po ako sa'yo. Sana po huwag niyo po sabihin kay Mama. Pero sige, pag-uusapan natin ito mamaya. Gusto ko sabihin kay Sir, pero ayoko muna. Kailangan kong isipin kung anong makakabuti sa akin. Marami, Agnes. O anak, ba't nandito ka pa? Alas 11 na oh. Hindi ka ba papasok? Masama po pakiramdam ko, Nay. Agnes! Agnes, anak! Agnes! Agnes, anak! May tinatago ka ba sa akin? Nay, okay lang po ako. Trangkaso lang po. Sinong absent ka? Si Fidela po. Okay na yun. Positive! Hindi pwede yun. Hindi pwede. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi ko kaya. Anong sasabihin ko? Hindi ko alam. Habang patagal ng patagal ang mga araw, lumalala na mga senyales. Hindi ko alam kung paano pa to itatago ngayong hindi ko na matago ang mga pisikal na nangyayari sa aking katawan.
Nina, tulungan mo ko. Hindi ko kasi alam anong gagawin ko eh. Ano ba yun? Ano? Buntis ako. Ano? Paano? Sinong tatay? Hindi ko alam anong gagawin ko. Tulungan mo ko. Hey guys, may nalaman ako. Nalikwento ko sa inyo. Di makinig naman tayo kung kakanting dakilang best friend ni Hunter. May problema kasi si Agnes. Buntis siya, so please, tigil-tigilin niyo muna yung pang-asal sa kanya. Alam mo eh, seryoso ba yan? Para imposible may hatayin niya. Oo nga, tama. Mukha ba ako naglolo ko? Basta yung sinabi ko sa inyo ha. Kailangan ko ng umalis. Bye! Bye, Nina! O ano, may potential na tayo pa ka na talaga yung apis. Oo nga eh. Kala mo kung sino yung mga sila. Alis naman pala. Sabihin na natin kay Miss Kusino. Wait, teka, hindi pa rin ako makapaliwanag sa sinabi ni Nina. Ma'am, alam mo ba, buntis daw si Fidela. Akala mo kung sinong good girl para napatinayan natin ang pangalan. Huwag niyo akong gugulin ngayon ha. Ang dami kong ginagawa. Hindi man, totoo talaga, promise. At kanino niya malalaman yung balitang yan? Kay Nina, ma'am, biruin mo pumunta pa talaga siya sa amin para lang siya ginawang kasarin yung best friend niya. Naasar niyo? Hindi, ma'am. Ewan ko ba't sinabi yun ni Nina. Pero promise, ma'am, totoo talaga kasi halatang alala siya kay Nina. Yes, ito ba yung balita? Makalat kasi sa kabilang section. Na ano? Buntis ka daw? Ibig hindi ka na virgin? Ha? Hindi. Maling balita yun. Sabi na nga, hindi totoo yan eh. Sige hindi makabal. Buntis talaga siya? Oo, buntis talaga siya. Ba yun, nakala ko talaga matino. Landi-landi pala. Nina, pinagkatiwalaan pa naman kita. Alis mo na ako. Tinuri kita na tunay na kaibigan. Sinabi ko sa'yo na nabuntis ako. Hindi ko sinabi kina Yana sa nanay ko. Tapos sinabi mo sa iba. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Gusto lang talaga kita tulungan. Tulong? Gusto mo lang ako tulungan? Ang laki ng tinulong mo ah. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Huwag ka na mapaliwanag. Nagkamali pala akong sinabihan si Nina. Akala ko mapapaliit nun yung problema ko eh. Pero hindi ako nag-iisip. Ibang kinahantungan. Lord, bakit naman ganon? Si Nina na nga lang kaibigan ko. Bakit sinabi niya pa sa mga klase ko? Wala na ba ako pwedeng pagkatiwalaan? Wala na ba ako kakampi? Lord, hindi ko na po kaya. Patay, hindi ko na po kaya. Pati ang mga guro ko ay nagawa na akong kutyain dahil sa pagkalat ng balita. Good morning, class! Good morning, ma! Please sit down. Okay. So, today's lesson is about teenage pregnancy. Ito yung maalang pagbubuntis sa isang bata na wala pa sa tamang edad o isang minor pa lamang. Miss Fidela, would you like to share something about teenage pregnancy? Say something about teenage pregnancy. Mukhang may alam ka eh. Based from your own experience daw. Sorry po ba, wala. Isip ka.
Paano po? Agnes, ano yung nakita ko sa kwarto mo? Ano po yun? Ano po nakita niyo? Ano yung nakita ko sa kwarto mo? Hindi ko po alam yung sinasabi mo na. Ano yung pregnancy test na nakita ko sa kwarto mo? Nay, ano po? Anak naman. Anak, sabihin mo naman hindi sa'yo yun. Nay. Sorry po. Nahihirapan ka namin palakihin. Nanay, sorry. Nanay. Sino yung ama? Sino yung tatay? Sino yung tatay? Sabihin mo sa akin! Pinagtatakpan mo ba? Nanay. Pagkatapos kitang paghirapan! Sorry po. Ganito ba kita lalaki? Nanay, hindi ko po alam. Nanay, makinig ka sa akin. Ay, guess what? Hindi mo kailangan gawin ko. Hindi mo kailangan gawin ko. Hindi mo kailangan gawin ko. Ayoko na po, sir. Kakayanin mo to. Kaya natin to. Hindi ko na po kaya. Ganyan, bakit mo pa kinakabla ng batang yun? Ma'am, hindi wag niyo pong bibigyan ng mali siya, pero trabaho natin mga guro ang protektahan sila, hindi lamang tulungan sila. Then-report her to the dean para ma-kick out siya sa school na to. Ma'am, hindi po yung ganito simple. Miss Videla, stand up. Your pregnancy can cause your suspension here in our school. Or worse, pwede ka pa ma-kick out. And your relationship with Sir Daniel can lead sa pagkawala niyo ng trabaho. Sabi niya nga, eh. Sabi niya nga, eh. Nung isang araw, buntis yan eh. Tapos ngayon, Sir Daniel naman yung pala yung tatay niya. Kaya nga, eh. Last quiet. Agnes? Bakit ganun, Yana? Yung mga kaklase natin, pinagkakaisahan na ako, yung mga teachers natin, pati magulang ko. Ba't kasi hindi ka kagad sa akin nagsabi? Di ba best friend mo? Gusto mo, doon ka muna sa bahay namin tumuloy. Agnes, ano ba talaga nangyari? Yana, nalaman na kasi ni Inay eh. Alin? Nabuntis ako. Yana, sinaktan ako. Tinalo niya. Sabi niya, hindi niya na ako natanggapin. Yana, tulungan mo ako. Bakit kasi hindi mo kagad sa akin sinabi? Kasi akala ko, katulad ka rin nila. Nahuhusgahin mo rin ako na wala nang kakampi sa akin. Agnes, best friend mo ako. Bakit ganyan iniisip mo sa akin? Kaya nga ako nandito para tulungan ka lagi eh. Sorry, Yana. Sorry. Nung mga panahon na yun, akala ko si Tito Jaime ang magiging sagot sa mga pangarap ko. Pinagkatiwalaan siya ng lubos-lubos ng magulang ko. Hindi sumagi sa isip ko na siya may maitim na balak o kung ano pa man. Gustong-gusto ko sabihin to kay mama, pero hindi ko alam kung paano. Para bang hinaharangan nito yung pagkatao ko.
Pinagbantaan ako ni Tito Jaime. Marami siyang asset. Tatanggalin niya din daw ang tulong sa akin. At yun ang hindi ko makayang tanggapin. Dahil para sa pangarap, gagawin ko. Napakasakit. I'm sorry, Mr. Daniel, For what, ma'am? for all the things that I've said to you and Miss Padilla. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan niyo kahapon sa taas. I'm sorry again. Kay Miss Fidela ka po dapat. Fidela? Tao po. Mrs. Fidela? Professor po ako ni Agnes. Saan po kayo ni Agnes? Miss... Opo. Ba't po kayo napunta dito? May importante ako. Kailangan ko sabihin. Tungkol to sa toong nangyari kay Agnes. Noong mga panahon na yun, akala ko si Tito Jaime ang magiging sagot sa mga pangarap ko. Pinagkatiwalaan siya ng lubos-lubos ng magulang ko. Hindi sumagi sa isip ko na siya may maitim na balak o kung ano pa man. Gustong-gusto ko sabihin to kay mama, pero hindi ko alam kung paano. Para bang hinaharangan nito yung pagkatao ko. Pinagbantaan ako ni Tito Jaime. Marami siyang asset. Tatanggalin niya din daw ang tulong sa akin. At yun ang hindi ko makayang tanggapin. Dahil para sa pangarap, gagawin ko. Napakasakit. Ano yan? Haba. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana natulungan kita, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Okay lang. Wala po akong alam. Okay lang, anak. Kaya natin to, ha? Dadasal tayo. Tapos, sasampahan natin ang kaso yung tito mo. Paano na si Tito Jaime? Baka saktan niya ako na. Kaya mo to, anak. Kaya mo. To say sorry to Agnes. Lahat ng inakala natin about sa kanya ay hindi totoo. She's having a hard time now, so let's try to help her, please. Yes, ma'am. At simula nung malaman ng nanay ko ay nagbago na ang lahat. Sa tulong ni Sir Daniel, sa lahat-lahat ng tinulong niya sa akin ay nawala ang bigat. Ang pagkutya ay napalitan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Simula noon ay nagbago na ang tingin nila sa akin dahil ako bilang isang biktima, binaboy at ibinanla. At dito nagtatapos ang kwento na kung saan naudlot ang banyuhay na isang paru-paro.